Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa po sa mga paring hinangaan ko no ako'y seminarista pa lamang ay ang paring si Father Albert Merskert, isang paring misyonero ng CICM na galing sa bansang Belgium. Hinangaan ko si Father Albert sapagkat sa kabila ng kanyang matandang gulang, isa po siya sa mga laging nakangiti, paring laging nakasmile. Isang paring napakatangkad at napakalaki ng kanyang boses. Sa seminaryo ng San Carlos, naaalala ko, kapag araw ng linggo, doon sa aming seminary lobby, punong-puno ito ng maraming mga taong ibig makita si Father Albert. Bata, matanda, iba't ibang klase, ang siyang dumadalaw sa kanya kada linggo. At sa pagdalaw ng mga taong ito kay Father Albert, bitbit po nila yung marami nilang pangangailangan. May lalapit para sa pampaaral, may hihingi para sa gamot at ospital. Kaya bilang batang nagpapari, ito po yung isang bagay na hinangaan ko sa kanya. Indeed, our dear Father Albert has a big heart for the poor. Meron isa pa nga pong pagkakataon na nagpakilala sa akin na ngayon kahit pari na ako, ginagawa ko pa rin. Nang minsang sinama niya ako sa orphanage ni Mother Teresa doon sa Tayuman upang makapagdiwang ng misa. Subalit sa hindi inaasahan, taong 2011, bago ko maordinahan, namatay si Father Albert. At habang naghahanda po ang seminaryo para sa kanyang burol at libing, isa po ako sa mga naatasan ng aming mga formators na tignan, pumasok sa loob ng kanyang kwarto upang tignan ang kanyang pwedeng gamitin sa kanyang burol. At aaminin ko, pagkamangha at lalo pang paghanga ang naramdaman ko para kay Father Albert nang pumasok ako sa kanyang kwarto sa seminaryo. I was both shocked and touched at the same time. Bakit? Sapagkat ang kwarto ni Father Albert halos walang laman. When myself and the other priests went to check his cabinet, what we saw even touched my heart. A few pairs of pants, a few pieces of faded barong, dalawang nakasabit na sutana, at iilang piraso ng mga naninilaw ng white t-shirt. Here is a man, Father Albert, a missionary, who practically, literally, and figuratively carried out today's gospel. No money bag, no sack, no sandals, no walking stick. I guess the reason, my dear friends, why Father Albert's room is empty is because he does not need much more stuff. Why? Because the heart of Father Albert is already filled with people he loved. Hindi po kinailangan ni Father Albert ang maraming material na bagay sapagkat punong-puno na ng mga taong kanyang kayang mahalin ang kanyang puso at kalooban. And this is what our Lord Jesus, my dear friends, teaches us this morning, that in order for us to follow Him more closely and be faithful to our calling. Alam niyo, habang nagninilay po ako doon sa paalala ni Jesus na walang supot, walang lukbutan, walang tungkod. Parang ang hirap naman sundan talaga ni Jesus. Para bagang gusto-gusto niyang nahihirapan tayo. Pero alam nyo, as a matter of fact, ito po yung mahigpit nating kalaban sa pagsunod natin sa Kanya. Why? Because we always have this tendency to accumulate. We are always tempted to hoard. Dahil takot po tayong mawalan. Hindi po natin gusto yung wala. Komportable tayo kapag mayroon. In fact, we Filipinos, we have this aversion to bareness. Nag-research po ako. Ang tawag pala dito sa psychology, horror vacui. Fear of emptiness. Fear of bare spaces. Dapat may nakalagay. Dapat mayroon. In fact, we don't feel at ease
When there is a space, if there is a vacuum. Horror vacui. Minsan po naalala ko, may kausap ako, at ang sabi kagad niya sa akin nung magkita kami, sabi niya, Father, nag-text po ako sa inyo, hindi po kayo nag-reply. Nung maalala ko yung kanyang text message, sabi ko, ay opo, kasi po nasa kwarto yung aking cellphone. And I must admit, mobile nga pero yun po talaga yung sakit ko. I don't usually bring my cellphone with me every time I'm just here inside the parish. Pero alam niyo, nagulat ako nung sinabi sa akin nung kausap ko, naku Father, hindi ko po kaya yan. Sa katunayan, sabi niya, Father, hindi po ako mapakali pag wala akong cellphone. Lalo akong kinakabahan kapag hindi tumutunog ang aking cellphone. Natatakot ako kapag wala nang nagte-text sa akin. Pakiramdam ko, parang wala nang nangangailangan. Parang hindi ako hinahanap. Horror vacui. The fear of being empty. The fear of spaces. Sa mga nakakakilala po sa inyo, madalas ko pong nilalabas yung mga sakristan natin, no? Just to treat them out. Jollibee lang naman, mang-inasal lang naman. Pero kapag lalabas po kami kasama ng mga sakristan, ng mga batang sakristan, isa lang po yung aking rule. Pag magkasama kami, walang cellphone. Pagkakain kami, nakatago ang cellphone. Bakit? Pag kasi kausap mo yung tao, magkaharap kayo, at daladala yung cellphone, parang sinasabi ng taong, kahit magkaharap tayo, importante yung ka-text ko. Kahit magkasama tayo, yung cellphone ko ang mas mahalaga. Kaya siguro yung mga magulang na naririto, pwede niyong bantayan yan sa inyong mga anak. Baka kahit kasama kayo, yung cellphone ang mas mahalaga. Kahit magkakasama sa hapagkainan, yung ka-text ang mas kinakausap. Kaya ito po yung unang ibinibigay sa atin. Not only because Jesus gave us many instructions, He wanted us to have a difficult life in following Him. No. Sa katunayan, gusto po ni Jesus maging madali para sa atin ang pagsunod sa Kanya. And because we hoard, we accumulate, ang dami-dami po nating concern, ang dami-dami po nating gamit. We fill spaces with many things that are more than we need. Nung isang taon, dahil nga po bagong lipat po ako dito, this is my second year, habang nag-iipit ako ng mga gamit, napansin ko, ang dami ko palang mga t-shirt pa, polo, na hindi nasusuot. Kaya't naalala ko po yung sinabi ni St. Francis, ang isang bagay na hindi mo nagamit sa loob ng isang taon, hindi na sa'yo yan. Kaya kasama ng mga youth natin last year, nagpa-garage sale ako. Mga bagong polo, bagong t-shirt, bagong pantalon, na hindi ko pa nagagamit. At ito po yung ibinibigay po sa atin. Siguro ngayon Sunday naman, hindi naman siguro kalabisan, pagkatapos ng misa, pag-uwi nyo ng bahay, pwede kayong dumiretso sa inyong kwarto at tignan ang loob ninyong cabinet. Ilan ba yung mga laman ng cabinet na hindi pa nagagamit? Although sasabihin nyo, syempre Father, tinatabi ko kasi baka magamit ko. Pero kapatid, huwag ka nang umasang papayat ka pa. Totoo naman, di ba? Large ka na ngayon, yung blouse mo pang small. Kailan mo magagamit yan? Yun po kasi lagi nating iniisip, tama po, magagamit ko pa to. Yun ay kung papayat ka. Kaya kung hindi mo nagagamit ang isang bagong gamit, sa loob ng isang taon, hindi na para sa iyo yan. That belongs to someone who has a need of it. Kaya ano po yung ibang mensahe ng ating ebanghelyo? Simple po lamang. The message of Jesus is very clear. We must keep it simple. We have to travel light. If we carry too much, our focus will be on our stuff and how to protect and secure them in the process. Kaya nga hindi ba, yung iba sa sobrang daming concern, ang unang concern nila hindi naman gawin yung bagay na dapat gawin. Ang unang iniisip, paano hindi mawawala sa akin ang mga bagay na ito? If we carry too much, our focus will be not on the essentials. Kaya yun po yung sinasabi ko, nagiging mabongga lamang
at hindi nagiging mabunga. But if we make it simple, our journey will be fruitful. Pangalawa, we should have less room for material things so that there will be more spaces for people in our hearts. Tatagalogin ko. Kung saksakan ka ng dami ng gamit, dapat mas nagsisiksikan ang tao sa iyong puso upang iyong mahalin at paglingkuran. Uulitin ko. Kung saksakan ka ng gamit sa buhay, dapat mas nagsisiksikan ang tao sa iyong puso. Napatunayan na natin sa maraming pagkakataon, hindi ang pagkakaroon o pagkakamahal ng material na bagay ang siyang magdadala sa atin sa tagumpay. Minsan pa nga po, may mga taong ang dami-daming kayamanan pero malungkot. May mga taong ang dami-daming pera pero hindi naman handang magmahal. That is why the lesson is clear. Make it simple. Travel light. Kung saksakan ng dami ng gamit sa iyong buhay, dapat mas nagsisiksikan ang tao sa iyong puso. And lastly, with stuff that are less and more people to love, then we can experience the peace offered by the Lord. This is not the kind of peace that the world offers, a kind of peace that is not only the absence of war and conflict, but peace that is coming from a heart that is contented. Hindi ko alam kung naranasan niyo na po ito, pero ito po yung ibig ko pong sabihin. Ito po yung hindi ganun kadami yung pera mo, pero maligaya ka. Ito po yung wala ka masyadong ari-arian, pero wala ka namang sakit at karamdaman. As long as we have friends, we have people to love, our hearts are big to love, a long arms ready to reach out and embrace, hindi lamang tayong pinakamayaman, tayo rin ang pinakapayapang tao sa ibabaw ng mundo. And just like our dear Father Albert Merskert, he does not even care if his room was almost empty and bare. His pockets have nothing inside, as long as his heart is full of people that he chose to serve and love. Sa panghuli, travel light, naisip ko, yung salitang light, pwedeng i-translate sa dalawang paraan. Maliwanag, magaan. These two words are radically the same as long as the heart is concerned. If our hearts are not cluttered with material stuff, then it is magaan. And when our hearts are magaan, because we filled not with material things, but people we choose to serve and love, then our hearts are maliwanag. The message for today's gospel is very simple. Travel light. Less space for stuff, more room for persons to love. Amen.